Para sa ilang estudyante, hindi lang kahirapan ang hadlang sa kanilang pag-aaral. Araw-araw kailangan nilang tumawid ng bundok, ilog at dagat para makamit ang kanilang mga pangarap. Ang kanilang kwento sa report ni Sandra Aguinaldo. Kasabay ng pagsikat ng araw ay ang pagsisimula rin ng panibagong pagsubok para sa mga batang ito sa Zamboanga del Norte. Araw-araw kasi kailangan nilang gumising ng maaga, masiguro lang na hindi sila mahuhuli sa kanilang klase. Sa loob ng isang oras o higit pa, tila nakikipagbuno kay kamatayan ang mga mag-aaral na ito. Sa tuwing aakyatin nila ang bundok oro, makarating lang sa kanilang paaralan. Gustuhin mang makarating ng mas mabilis, hindi naman nila kayang tustusan ang pamasahe sa pang-araw-araw. Walang ibang daanan. Para naman sa 14 anyos na si Arcel, ang tulay na ito sa barangay Panipiyason sa Madalag, Aklan, na animoy masisira anumang oras ang magiging daan niya sa pag-abot ng kanyang mga minimiti sa buhay. Hindi alintana ni Arcel ang panganib na dala sa pagtawid dito araw-araw. Makapasok lang sa eskwelahan. Para sa kanya, mas mahalaga kung ano ang nasa dulo nito, ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Kung titingnan mo yan, matatakot. Hindi mo na lang tinitingnan? Hindi. Doon ako nagtitingin sa mga hindi na nasira. Gusto kong maging piloto. Gusto kong makarating sa iba't ibang lugar. Basta nandyan ang tulay, makakatawid ako. Tatawid ako. Sa mga mag-aaral naman na ito sa Matnog, Sorsogon, hindi lang bundok kundi maging ilog ay kanilang nilalangoy para makarating sa paaralan. Araw-araw hindi pagkain kundi lakas ng loob ang kanilang baon. Malagpasan lang ang bawat hampas ng alon sa kanilang dinaraanan. Wala rin kasing maayos na tulay na maaari nilang daanan patungong eskwelahan. Balsa naman ang naging kakampi ng ilang estudyante sa pagtawid sa ilog ng Abra. Pagkatapos ito ay kailangan pa nilang sumakay ng tricycle para makarating sa kabilang bayan kung saan naroon ang kanilang eskwelahan. Ilog din ang sinusuog ng mga batang ito sa Lugait, Misamis Oriental. Araw-araw habang pasukan, kailangan nilang maglakad ng 5 kilometro at tumawid sa ilog para makapag-aral. Mas mabilis daw kasi ito kumpara sa pagtahak sa mas maayos na daan kung saan naabutin sila ng 2 oras o higit pa para lang marating ang kanilang paaralan. Ilan lamang ang mga batang ito sa libu-libong estudyante na hirap pa rin sa pagpasok sa eskwelahan. May naiisip na solusyon si President-elect Rodrigo Duterte para maibsan na ang suliraning ito. Anya, isa sa mga prioridad niya ang edukasyon, kaya gagawin niyang accessible ang mga paaralan. If there are about 25 to 30 students in a barangay, then you will have a national high school. No need to walk for 20 kilometers to go to school. Ako na mismo ang magdala ng eskwelahan. Ayon naman sa DepEd o Department of Education, nakahanda silang sundin ang anumang hakbang na gagawin ng paparating na administrasyon. Mahirap man ang daan patungo sa paaralan, pero para sa mga estudyanteng ito, walang bundok ang hindi nila kayang akyatin at walang ilog o dagat na makakaanod ng kanilang kagustuhang makamit ang inaasam na diploma. Sandra Aguinaldo, GMA News.